tama rin naman yung ginagawa ng mga tao. Dapat maging maayos naman sila, tsaka yung barangay, magmalasakit naman sila. Sayang yung effort namin dito, lagi kaming baka lang tinatambakan ng basura, kahoy, kung ano-ano, tinatambakan nila. Kaya nilagyan nila ng basura, matutungkap na naman yan. Paulit-ulit, kaya nilagyan din. Yung mga tao naman, hindi naman sinusunod sa tapon lang ng tapon ng basura nila. Tapon dito, yung pag nakita naman ng isang tao, may basura ron, tatapon din doon hanggang sa dumami na ng dumami. Halo, may puro na. Tapos tsaka mo kayo rin, pare. Sir, imbis na malinis yung komunidad natin, nagiging madumi. Magkakasakit pa ng leptospirosis. Yeah, mga tol, dito ngayon tayo sa may kahabaan ng Mariones Street, District 1 Tondo. At ito, mismong si Yorme nakakita rito. Kasi nga, ang nangyari, yung center island natin dito sa may gitna, yung mga halaman natin, sira. Ito, pinaayos, agarang pina-actionan ni Yorme Isko. At ito, kasama natin ang PDO, saka ang ating engineering department, Highway Division 1. Ito, agarang pina-actionan para mabigyan agad ng solusyon. Ang nangyari kasi yan, yung center island na yan, kung mapapansin nyo, nasira. Pati ito na tinatambakan kasi ito ng mga basura, kaya yung mga pamunuan din natin ng PDO nangungonsumi na rin. Araw-araw nila tinatanggalan. At ito, binakuran na nila tong side na to para nga hindi na malagyan ng mga basura. At yan nga, nakita natin ito, nabakbak. Yan, mga tol, mismong si Yorme Isko ang nakakita nito, kaya agarang pina-actionan ng ating opisina, sa ating opisina. At kasama natin ang PDO department. Yan, yung mga PDO natin, sila po yung nag-ano rito, talagang mini-maintain nila yung talagang sobrang yun nga, ginagawa na nila ng itong tambakan ng basura. Kaya nananawagan din po kami sa mga mamamayan dito, pati sa mga barangay official, na sana naman po yung ating mga halaman natin, lalo na itong mga center island natin, hindi lang dito sa Mariones, kahit sa ibang natin lugar, sa Mariones, Saragosa, pangalagaan po natin mga mamamayan natin. Huwag natin tambakan ng basura, kasi nga yung mga halaman na po yan, na imbis na magdidinis ng ating mga kapaligiran, yung mga hangin, namamatay gawa ng natatambakan ng basura. Sana naman wag naman po. Pakiusap na rin po sa mga mamamayan natin. Yan mga tol, ito pina-repair po agad yan. Yan, kasama natin mga PDO, yan mga Sir, tanong ko lang sir, para ano bang nangyayari dito pag eto madalas na nasisira, ano ba nagiging cause niyan? Ito kasi, tawag nito, lagi namin tinataniman to, tinatambakan ng basura, kahoy, kung ano-ano, tinatambakan nila. Kaya minsan, natutungkap yan, na dahan-dahan natutungkap nila, kasi pag mabigat yung nilagay dyan, katulad yan, pag bagong sinimento ngayon yan, pag nilagyan nila ng basura, matutungkap na naman yan. Paulit-ulit, kaya nilagyan din namin ng bakod. Sayang yung effort namin dito, lagi kaming
nagtatanim dito, inaayos namin, pinapaganda namin. Yung mga taong nakatira naman dito, walang malasakit eh. Sir, ano po yung ano nyo po, panawagan sa mga lalo na mga mamayan dito? Ay dapat maging maayos naman sila, tsaka yung barangay, magmalasakit naman sila. Kasi para rin naman sa kanila to eh, para sa ating lahat to eh, na maganda yung magiging city natin eh. Inaayos nga ni mabutihing mayor natin, inaayos nga yung city para maging maganda at maaliwalas eh. Eh yung mga tao naman, hindi naman sinusunod sa ano, tapon lang ng tapon ng basura nila. Pwede naman dumadating naman yung ano eh, yung truck eh. Pwede naman nilang ipunin doon sa kanila, ilagay nila sa sako, sa garbage bag bago nila ilabas eh. Eh hindi, katama rin naman yung ginagawa ng mga tao. Saka sir, alam ko po, maputol ko lang po, alam ko po binigyan po silang oras, alam na rin po, tinakil na rin ng barangay official sa kanila. Oo, ina-announce naman yun, mini-megaphone yun na sinasabi sa kanila, may truck na doon, labas nyo na yung mga basura nyo. Kasi gano'n naman dati pa eh. Matagal na, ganun yun. Eh kaso, yung mga tao talaga, pag madaling araw, walang nagbabantay, walang tao, tapon dito. Yung, pag nakita naman ng isang tao, may basura ron, tatapon din doon hanggang sa dumami na ng dumami. Sir, ang epekto niya, nakala nila, kanino ba i-epekto yan? Kanino babalik niyan kung Sa sakasakali? kanila rin, pag nagbaha, o baha din sa kanila, magbabara sa kanal. O, di ba? Di ba nga, ano, sir? Imbis na malinis yung komunidad natin, nagiging madumi. O, magkakasakit pa ng leptospirosis. Pero salamat po sa inyo ha. Si Sir po ang pinaka, ano po, foreman po kayo dito. Foreman Mario Garcia, ang PDO, Yan, video. Park Yan, Development Office. yan, sila po yung nangangalaga ng mga center island natin, ng mga, makikita nyo mga halaman sa bawat center island, sila po yun. At ito naman po ang ating engineering department. Yan. Thank you po sir, thank you po. Ang ating engineering department sa pamumuno ni Engineer Bernard Nadonga, ito ang aking grupo, ang DPW Highway Division 1. Tayo naman po nangangalaga yan, katulad po nito yung mga repair ng mga nasirang mga kalsada, ito yung katulad din yung mga center island, yung mga drainage natin. Yan ang atin naman pong opisina, ang nakatoka naman po para i-repair, ibalik sa ayos yung mga nasira katulad nito. Ang ating engineering department ng Highway Division 1 sa pamumuno ni Engineer Bernard Nadonga, at syempre ako po si Foreman Richard at ang aking tropa. Yan, ito kasama po natin dito. Sila naman po tayo naman po ang nangangalaga sa kaayusan ng bawat drainage, kalye, kanal, ang mga takip ng kanal natin, tapos mga silang kalsada yan sa engineering department. At ayun, dagdag na lang po sa amin yung mga pagtatanggal ng mga obstruction, yung mga clearing operation. Dagdag lang po yan at extra natin na nagiging trabaho rin po. Yan, kaya pasalamat tayo ito sa Anib Puwersa, PDO department, ang engineering department para may ibalik sa ayos ang ating mga center island. Yan. Sana mapangalagaan sana nga po yung mga mamayan natin dito at hindi lang po rito sa buong Maynila, lalo na mga may center island. Sana pangalagaan din lang, kasama namin po kayo. Kasama po namin kayo para sa inyo po ito mga mamayan natin. Ang unang makikinabang po nito, tayo rin pong lahat na maging maayos. Kaya sana po samahan nyo po kami na pangalagaan natin, protektahan natin ang bawat nasimulan ng ating Yorme Isko. Para sa atin lahat po ito. Yan, ito yan mga tol nilagyan na rin natin ng bakod po. Yan, kung makikita natin. Yan. Pakita natin yung mga ito. Yan, sila po yung mga nangangalaga ng mga halaman natin. Yan. Yan mga tol isipin nyo kung nanay nyo po ito o kapatid nyo, kamag-anak nyo nagbubungkal dito, nagpapakahirap para maging maayos yung ating center island. Isipin nyo kung sila po ating kamag-anak o magulang, yung hirap nila, sana bigyan po natin ng halaga. Huwag natin basta-basta sirain o tapunan tong center island natin. Yan mga tol matyagaan nila na ibinabalik yung kagandahan nating center island dito. Araw-araw po, maghapon yan hanggang gabi, ito yung nagiging trabaho ng ating mga kasama sa PDO. Yan, pangalagaan, protektahan at ayusin yung bawat center island natin.
Sana makita nyo, ginagawa ko po itong video to para makita nyo naman po yung mga bawat sakripisyo ng mga kasamahan natin para po sa inyo. Ayan, nilalagyan na nila ng bakod mga tol. Yan, salamat po. Yan, sila tatay oh. Oh, isipin na lang nila kung tatay nila yung nandito, nagsasaayos. Tapos sila walang pakundangan na sisirain lang nila, di ba tay? Oo. Sir, anong vlogger, sir? Ano, parang tumami yung view nyo? Kasi makita ganito. Magsasagot. Salamat po. Mundo ni Kiko po. Okay. Yan, salamat po tay. Vlog. Thank you po, sir. Anong vlog? Mundo ni Kiko po. Ano? Mundo ni Kiko. Mundo ni Kiko po. Okay. Thank you po. Yan mga tol, ito. Ayan, para makita natin sila. Yung mga kasamahan po natin sa video, ito po sila. Pag nakita ko yung mga ganyan ng basurero, sabi ko, nagbabawal na kayo ng balik-balik basura dyan, huli niyo kayo.
ng dalawa. Kaya natin Saan? Pre-order na po. Sa ako,